Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Yurek the Barbarian. Matapos nga na matalo ni Yurek ang 5 gladiator ay agad itong binati ng mga kasamahan niya. Napakagaling daw ng ipinakita niya. Kinakabahan daw sila habang nanunood. Pero biglang natakot sila at isa-isang lumayo kay Yurek. Napangiti lang si Yurek. Lumapit pala si Donovan sa kanya. Tinanong niya si Donovan kung siya na ba ngayon ang bagong atraksyon sa grupo nila. Hindi muna nagsalita si Donovan pero binati niya si Yurek sa pagiging isang rising star ng Horus Gladiator Troupe. Nagkamay ang dalawa at mukhang nagkasundo na sila. Matapos ang gabi kung saan kita ang ganda ng mga bituin sa langit, ay isang umaga kung saan makikita ang berdeng bulubundukin. Makikita si Yurek kasama ang mga katribo niya na tinawid ang bulubundukin ng langit. Namangha sila sa nadatnan sa kanilang paglalakbay. Napakasustansyang lupa. Sinabi ng isang kasamahan ni Yurek na hindi na sila magugutom. Tumawa lang si Yurek at mukhang totoong masaya talaga siya. Pero sa katunayan ay nanaginip lang ito at ginigising siya ni Bachman. Nagulat naman si Bachman nang biglang bumangon si Yurek. Tinatawag na daw siya ni Horus at ito ay tungkol siguro sa mga laban. Napakamot naman si Yurek sa kanyang ulo na tila naiinis dahil naputol ang kanyang panaginip. Umalis na nga siya at pumunta kay Horus. Makikita ang napakagandang lupain sa lugar na ito. Pumasok na nga si Yurek sa opisina ni Horus. Binigyan daw sila ng 5 laban pero ang isa ay laban sa kampyon. Sinabi ni Donovan na gumamit na lang sila ng isang alipin para itapon ang laban. Nagtaka naman si Yurek bakit kailangan pang itapon ang laban at hindi na lang ipanalo. Tinanong siya ni Donovan kung gusto daw ba niya na manalo laban sa kampyon ng isang noble. Mas mabuti pang magsakripisyo na lang sila ng isang alipin. Ayon kay Horus, meron silang mga aliping gladiator para sa mga labang ito. May mga laban na hindi nila kailangang manalo. Ang mga laban daw nila ay nasa first half ng buong labanan. Sinabi ni Donovan na siya ang lalaban sa gladiator ni Arigan. Gusto sana ni Horus na magkasama silang dalawa para sa isang 3 versus 3, laban para sa dangal ng 2 gladiator troupe. Nagkatinginan lang si Donovan at Yurek. Parehong tumanggi ang dalawa dahil kapag nagkasama daw sila ay siguradong isa sa kanila ang mapapahamak. Walang magawa si Horus. Si Yurek daw ang isa sa isasama niya sa 3. Pero walang pakialam si Horus at sinabihan si Yurek na pumili ng 2 tao isasama niya, 1.5 million sel ang bayad. Nagalit naman si Donovan. Ayon kay Horus ay pinayagan na siya nitong labanan ang Arigan Gladiators, toka naman daw ni Yurek. Pero ibibigay niya daw ang laban na ito kapag tumanggi si Yurek. Pero walang balak si Yurek na tanggihan ito. Sinabi ni Yurek na paano kung gagamit sila ng isang aliping gladiator at pagkatapos ay tig 2 milyong sel sila ng isa niyang kasama. Sino naman daw ang gusto niyang alipin? Si Sven, sagot ni Yurek. Kung gagamit daw siya ng alipin ay dadagdagan niya ng 300,000 ang bayad. Sino naman daw ang isasama niyang isang gladiator? Si Bachman, sagot ni Yurek, 3 daw sila. Napansin ni Yurek na ang mga sibilisadong tao ay gumagamit ng mga letra para isulat ang mga kasaysayan at records. Mas marami pa siyang malalaman kapag natuto siya ng mga magbasa at magsulat. Tiningnan ni Yurek si Horus na parang may masama itong binabalak. Ano daw ang mga tingin na yon? Tanong ni Donovan at Horus. Sumunod na araw, habang naghihintay ng kanilang laban, ay nag-usap si Yurek at Sven. Tinanong siya ni Yurek kung bakit siyang nananatiling alipin. Dahil daw binigyan siya ni Horus ng pagkakataon, sagot ni Sven, pagkakataon daw ba na makapunta sa burol ng mga espada, tanong ni Yurek. Ayon kay Sven, ang kanyang kaluluwa ay mananatili dito sa mundo ng mga buhay kung hindi siya makikipaglaban. Wala na siyang ibang hiling kung hindi ang mamatay ng lumalaban. Paano naman daw ang kanyang tinubuang bayan, wala daw ba siyang pamilya? Natahimik si Sven pansamantala sa tanong ni Yurek. Ayon kay Sven, nawala na sa kanya ang lahat. Parehong pamilya at bayan ay wala na siyang babalikan. Nang nagsimula daw ang digmaan ng kanilang angkan sa imperyo, balak ng angkan nila na mag-migrate sa silangan. Ano daw ang meron sa silangan? Tanong ni Yurek. Meron daw alamat na sa kabilang silangang karagatan, ay may ibang mga lupain. Ayon sa kwento, ang kanilang ninuno daw ay nakarating sa lupain na yon at tagumpay na nakabalik. Ang mga tao sa kabilang lupa daw ay may maitim na buhok at maitim na mga mata.
Nabigla naman si Bachman at Yurek sa kwento ni Sven. Pero biglang natawa si Bachman at Yurek dahil sa kwento at inasar siya na kaya daw siya naging alipin dahil nasira ang kanyang bangka. Ayon naman kay Sven ay pagtawanan lang daw siya nila. Alam niyang maling desisyon ang pumalaot. Kaya ang huling-huling niya na lang ay ang mamatay ng lumalaban. Sinabi naman ni Bachman na walang lupa sa dulo ng karagatan. Tanging bangin lang nasa dulo ng karagatan. Alam niya daw ito dahil galing siya sa daungan ng mga bangka. Sinabi naman ni Sven na mas magaling ang kanilang angkan sa paggawa ng bangka. Si Yurek naman ay walang pakialam sa dulo ng dagat, at isa pa, hindi rin siya naniniwala na ganoon kalawak ang dagat na sinasabi nila, baka kayang languyin lang daw ang dulo ng dagat ng ilang araw. Nagalit naman sa kanya ang dalawa dahil napaka-ignorante daw nito. Napakalawak ng dagat na hindi niya ito mauunawaan. Napatigil sila nang lumabas na ang mga unang lumaban. Mukhang oras na nilang lumaban. Habang papalabas sa arena ay napaisip si Yurek. Ang dulo ng mundo. Meron nga bang dulo ang mundo? Hindi niya daw ito malalaman hanggang hindi niya nakikita. Hiyawan at dumadagungdong ang arena sa sigawan ng mga tao. Biglang naging seryoso ang mga mukha nilang tatlo nang nasa gitna na ng arena. Para kay Yurek, ang mundo ay napakalawak at napakaraming pwedeng makita. Hindi daw siya mamamatay hanggang malaman niya ang tungkol sa mundo. Tagumpay ang naging laban ng tatlo at kinagabihan ay nagkaroon ng pagtitipon ang mga gladiator kasama ang ilang noble. Sinabi ng isang noble kay Horus na tunay ngang nasiyahan ang mga tao sa gladiator ni Horus. Nagpasalamat naman si Horus dahil pinayagan daw ito ng noble. Habang nagkakatuwaan ang mga gladiator ay may isang noble na umapal sa kanila. Siya si Trios. Sinabi niya na ang kanyang kampiyon ay magaling din sa palakol. Gusto niya rin daw itong ipakita at sigurado siya na mas magugustuhan ito ng kamahalan kaysa sa ibang gladiator. Hindi daw maaari na hindi kayang gawin ng kanyang gladiator ang nagagawa ng ordinaryong gladiator. Nag-aalinlangan ang taong ito dahil sigurado siyang mas magaling si Yurek kaysa sa kanya. Nagalit si Trios at tinanong ang tao niya kung ipapahiya daw ba siya nito. Nag-oobserba lang si Yurek sa malayo. Sinabi ni Bachman na kung inutos ng noble na itapon mo ang isang bagay kailangan mo itong itapon, mapamagaling ka man o hindi. Magiging swerta daw ang alipin kapag hindi nahati sa dalawa ang kanyang ulo. Pero baka daw mas magaling pa ito kay Yurek, pang-aasar ni Bachman. Hindi naman naniniwala na mas magaling pa ito sa kanya. Paano daw nakakasiguro si Yurek dito? Nagmintis nga si Magdi, ang gladiator ni Trios. Tumawa lang si Yurek at kinain ng mansanas na napunta sa kanya. Napahiya naman si Trios at pinag-usapan siya sa piging. Siya rin daw ang dahilan bakit nalugi ang negosyo ng kanyang ama. Naririnig nito ang lahat na sinasabi ng mga bisita. Galit na galit si Trios at kita naman sa mga mata ni Magdi na malilintikan siya. Sa isip naman ni Horus ay nakakainis daw si Trios, baka madamay pa sila sa gulong dadalhin niya. Agad na pinaalis ni Horus sila Yurek. Ayaw pa sana ni Yurek dahil mukhang masaya pa dito. Pero pinilit sila ni Horus bago pa magkagulo. Sumunod na araw, sa arena ay napagdesisyonan ni Yurek na manood ng mga laban. Nakita siya ni Bachman. Hindi niya inaasahan na manunood daw siya ng laban dito. Laban ngayon ni Donovan kaya wala daw siyang trabaho ngayon. Tinanong ni Yurek na mukhang sobra naman ang ginawa ni Trios. Hindi daw siya makapaniwala na itatapon niya lang ang isa niyang gladiator dahil nagkamali lang ito sa pagtapon ng palakol. Ito daw ay dahil kaya namang bumili ng mga noble ng gladiator kahit kailan nila gusto. Napansin rin ni Yurek na hindi maganda ang kondisyon ni Magdi bago isinabak sa laban ngayon. Mukhang nagalit nga si Trios kagabi. Base sa galaw daw ni Magdi ay nabali ang kaliwang braso nito. Hindi naman makapaniwala si Bachman na nakikita pa ito ni Yurek sa ganito kalayo. Halimaw nga daw si Yurek. Tunay na halimaw, sigawan ng mga tao sa nasasaksihan. Tuluyan ang nilapa ng mga leyon si Magdi, ang gladiator ni Trios. Abala naman si Yurek sa pagbili ng pagkain. Tinawag na siya ni Bachman dahil magsisimula na daw si Donovan. Ayon kay Bachman ay magaling si Donovan makipaglaban. Unti-unti niyang iniipit ang kanyang kalaban na parang ahas bago tapusin. Sinabi naman ni Yurek na aalis na siya. Hindi daw ba siya manunood? Tanong ni Bachman. Wala daw siyang pakialam kung manalo man o matalo si Donovan. Nagugutom daw siya kaya aalis na siya. Kinahapunan habang naglalakbay ay nag-uusap si Horus at si Yurek.
Inaantok si Horus kaya sinabihan siya ni Eurek na baka mahulog siya. Sinabi ni Horus na napaka-boring daw. Magkwento naman sana si Eurek tungkol sa sarili niya. Sinabi lang ni Eurek na isipin na lang nilang nahulog siya mula sa langit. Tama nga daw sagot ni Horus, hindi na ito mahalaga. Marami na daw siyang nakasalamuhang mga gladiator sa loob ng 10 taon. At masasabi niya na si Eurek ay isang espesyal na mandirigma. Sa tingin daw niya ay hindi si Eurek ang taong mananatiling gladiator habang buhay. Natawa lang si Eurek dahil masyado naman daw siyang pinupuri ni Horus kahit isang barbarian lang siya na walang alam sa mundo. Ang barbarian na nasa parehong posisyon na ni Donovan matapos lang ang 3 buwan, saad ni Horus. Seryosong sinabi ni Eurek na gustong-gusto niya ang lugar na ito. Nakakapanibago daw, hindi siya makapaniwala na gusto ni Eurek ang lugar na ito. Sinabi ni Eurek na gusto niyang magkaroon ng lupa dito. Nagulat si Horus sa sinabi ni Eurek. Tiningnan niya ang mukha ni Eurek pero seryoso ito at puno ng ambisyon. Ayon naman kay Horus ay kapag nagkapera siya ay hindi imposible na makabili siya ng lupa dito. Sa isip ni Horus ay nagtatanong ito kay Ru, Diyos ng araw kung tama bang panatilihin sa tabi niya ang barbarian na nito. Biglang tinanong ni Eurek si Horus kung marunong daw ba siyang magbasa at magsulat. Halata naman daw sagot ni Horus. Nakiusap si Eurek na turuan daw siya nito. Hindi daw ito basta-basta matutunan lang ng isang araw, saad ni Horus. Kaya nga daw nakikiusap siya na turuan, tugon ni Eurek sa kanya. Libre lang daw ba? Tanong ni Horus. Inalok ni Eurek na kaltasan siyan ang 10% sa kanyang sahod. Hindi nakasagot si Horus at binilisan lang ang pagsakay sa kabayo. Pero bigla niyang sinabi kay Eurek na puntahan daw siya nito pagkatapos maghapunan. Magsisimula daw sila paano isulat ang pangalan ni Eurek. Abot tenga naman ang ngiti ni Eurek sa sinabi ni Horus sa kanya. Kinagabihan nga ay nagtayo sila ng kampo sa gitna ng gubat para magpahinga bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa silangang dagat. Tinanong ng ibang kasamahan si Eurek kung saan daw siya pupunta. Maglalaro daw sila. Sa susunod na lang daw saad ni Eurek, wala daw siyang pera ngayon. Tama nga daw, nalaman nila na mag-aaral siya kay Horus ng lengguwahe ng imperyo. Inasar nila si Eurek. Nagalit naman si Eurek. Gusto daw ba nilang basagin ang ulo nila ng isang scholar? Habang papunta kay Horus, ay biglang may napansin si Eurek sa gubat. Napakadilim at tahimik naman daw. Siguro ay guni-guni niya lang ito. Dumiretso na nga siya kay Horus. Mukhang gusto nga daw niyang matuto kahit hindi niya naman daw ito magagamit, saad ni Horus. Ayon naman kay Eurek ay siya na ang magdedesisyon kung magagamit niya ito. Kinaupo na siya ni Horus. Napaka-espesyal niya talagang tao. Magsisimula na daw sila. Isa-isang tinuro ni Horus sa kanya ang mga letrang ginagamit ng imperyo. Ayon kay Horus ay swerte si Eurek kung masasaulo nito ang mga letra ngayong gabi at may sulat ang kanyang pangalan. At sa gabing yun ay patuloy na inaral ni Eurek ang mga letra. Makalipas ang ilang oras ay tinanong ni Horus si Eurek kung totoo bang hindi pa siya nakapag-aral magbasa at magsulat. Kung nakapag-aral daw siya ay wala siya ngayon dito. Saad ni Eurek, hindi naman makapaniwala si Horus na nagawang masaulo ni Eurek ang lahat na letra sa pamamagitan ng pagsulat lang ng ilang beses. Naisulat niya din ang kanyang pangalan. Sa ganitong lagay daw ay mas mabilis niyang matututunan ang mga letra. Manghang-mangha si Horus kay Eurek. Narinig niyang madaling matuto ang mga barbarian pero lagpas sa ekspektasyon niya ito. Habang abala ang dalawa, ang mga bantay naman ay inaantok na. Pero biglang nagbago ito nang umulan na ng pana sa kinakatayuan nila. Isang ambush. Nagising ang mga natutulog na mga gladiator. Naghanda ang mga ito sa laban. Nagulat din si Horus sa nangyayari. Agad na sinabihan ni Eurek si Horus na magtago. Sinabi ni Horus na hindi ito kagagawa ng mga bandido lamang. Grupo din ng mga gladiator ang may gawa nito. Hindi makita ni Eurek ang mga kalaban sa dilim. Nasanay ang mata niya sa liwanag ng apoy kaya matagal bago maka-adjust ito sa dilim. Kung mawawala si Horus, siguradong babagsak ang kanilang grupo kaya ang kaligtasan niya ang mahalaga. Pero nang lumingon si Eurek ay hindi niya inaasahan ang makikita. Tinamaan na si Horus sa leeg ng isang pana. Galit na galit si Eurek. Sumigaw si Eurek kay Horus at sinabi na tumingin ito sa kanya. Nakita ni Eurek na nabaon sa leeg ni Horus ang pana at wala na siyang magagawa. Sinabihan ni Eurek si Horus na makinig.
Kumalma ito at makinig ng mabuti. Mamamatay na daw siya at kaunti na lang ang oras na natitira sa kanya, kaya magdasal ito sa kanyang Panginoon. Huwag itong matakot at maghanda ito para mamatay. Mangiyak-ngiyak na humawak si Horus kay Yurek. Pinaalala ni Yurek sa kanya na ang mga taong naniniwala sa Diyos nila ay nabubuhay muli. Kaya magkita daw silang muli sa mundo ng mga buhay kapag nangyari ito. Wala daw siyang dapat ikatakot. Ibinahagi ni Yurek kay Horus ang kanyang tinatagong sekreto. Galing daw siya sa kabilang parte ng bulubundukin. Ang bulubundukin ng langit, pinapaniwala ang dulo ng mundo. May mga tao doon na katulad niya na naninirahan doon. Siya, si Yurek ng Stone Axe Tribe, sinusumpa sa kalangitan, na hindi nasisikatin ng araw ang mga taong gumawa nito. Kahit sa bingit ng kamatayan ay nagulat pa rin si Horus sa revelasyon ni Yurek. Pero bago ito mamatay ay may ngiti sa kanyang mukha. Maaari na siyang mamatay na hindi inaalala ang paghihiganti. Tuluyan na ngang nawala ng buhay si Horus. At ang mga mata naman ni Yurek ay may halong lungkot at galit. Ngayon daw ay tutuparin niya ang pangako niya kay Horus. Sa kampo naman ng mga gladiator ay patuloy ang pag-ulan ng mga pana. Kahit si Donovan ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sinigawan niya ang ibang mga kasama na maghanda kung ayaw nilang mamatay. Tinawag ni Donovan si Lalo, Paul, at Vajern. Magdala pa daw sila ng dalawa. Susugurin daw nila ang may gawa nito. Sa gitna ng gubat ay naroroon nga ang umatake sa kanila. Tahimik naman na nag-oobserba si Donovan at ang mga kasamahan. Hindi daw nila alam kung ilan ang kalaban at nasa alanganing sitwasyon din sila kaya maaari din silang tumakbo at tumakas. Pero hindi maaaring tumakas lang sila matapos silang ganituhin lang. Inutusan niya ang kasamahan na maghanda dahil susugod sila kapag tumigil ang mga kalaban sa pagpana. Matapos nga na tumigil ang pagpana ay agad na iniutos ni Donovan na itapon na ang sibat. Sumugod na din sila Donovan. Damanak agad ang mga dugo. Iniisip ni Donovan kung sino ang umatake sa kanila. Bandido, mersenaryo, hindi na daw ito mahalaga. Pero biglang nakita niya si Trios na nag-uutos sa mga kalaban. Si Trios ang may pakana ng pag-ambush sa kanila. Bakit daw kaya nagawa ito ni Trios? Sinabi ng isang kasama nila na mukhang sinisisi sila ni Trios dahil napahiya siya. Sa isip ni Donovan ay mabuti sana kung makuha nila si Trios at gawing hostage pero nagtatago ito sa likod. Mas naging mahirap pa ang sitwasyon nila dahil halos sa karamihan na aliping gladiator ay tumakas na at naduwag. Pero maliban kay Sven na masayang nakikipaglaban, naisip na rin ni Donovan na tumakas. Pero may narinig silang kakaibang sigaw na tila ritual sa hindi kalayuan. Walang iba kung hindi si Yurek. Pinapas lang ang mga taong umatake sa kanila ni Horus. Akala daw ni Bachman ay tumakas na siya. Tumakas. Huwag daw siya nitong patawanin. Nandito siya para ubusin lahat ng mga kalaban. Inutusan ni Donovan si Yurek na hulihin si Trios. Nagalit naman si Yurek. Ano daw ang ginagawa niya at ang lakas ng loob niya na utusan daw siya nito. Biglang itinapon ni Yurek ang palakol sa direksyon ni Donovan na siyang ikinagulat ng lahat. Hindi makagalaw si Donovan at nakatingin lang sa paparating na palakol. Pero bigla itong tumama sa kalaban sa likuran ni Donovan. Natulala si Donovan dahil kung nagkataon ay namatay siya sa kamay ng kalaban. Sinabi ni Yurek na tumingin muna sa likuran niya bago utusan ang iba. Sa gitna ng umaapoy na gubat, patuloy ang labanan ng dalawang grupo. Pero iba ang mga ngiti sa mukha ni Yurek. Nagtataka ang mga kasamahan niya pati mga kalaban. Ano daw ang meron sa kanya bakit ibang klase kung makipaglaban siya? Tumatakbo sa takot ang sinumang nakakasalubong niya. Nakita niya si Trios. Sino daw ito? Nagkita daw silang muli. Hinedbat ni Yurek si Trios at hinuli. Nang makita ito ng mga kalaban nila ay binitawan na nila ang kanilang espada. Tinipon silang lahat ni Donovan. Nagmamakaawa naman si Trios na magbabayad siya. Isa daw siyang noble at may karapatan siyang magbayad para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Donovan sa mga kasama na kunin na lang nila ang pera ni Trios. Total mukhang marami namang pera si Trios para bayaran sila. Sumang-ayon din si Bachman, kahit self-defense lang daw ito, ay hindi pa rin tama na saktan ng gladiator ang mga noble. Pero hindi nakinig si Yurek sa kanila. Tapos na daw ang gladiator troop nila. Patay na si Horus. Nagulat si Bachman sa narinig. Nandito daw siya ngayon para tuparin ang pangakong paghihiganti ni Horus.
Sinaksak niya si Trayo sa harap ng mga kasamahan niya. Ano na kaya ang susunod na mangyayari kay Yurek at sa ibang gladiator ngayong wala na si Horus? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel.